Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang lalaking nagngangalang Chris Johnson. Sa kanyang libreng oras mula sa pagtatanghal, naglalaro si Chris sa kasino. Maliit lamang ang kanyang mga taya at kaunti lang ang kanyang pinapanalunan gamit ang kanyang kakayahan. Ang pangunahing tuntunin, walang malalaking panalo at walang jackpot. Ayaw niya ng labis na atensyon. Gayunpaman, ang security ng kasino, na pinamumunuan ng chief na si Roy Bolt, ay masusing mino-monitor ang kanyang laro gamit ang mga surveillance camera. May kakaiba sa kilos ng manlalarong ito na pinaghihinalaan nila. Pagkatapos, tinawag ng chief ang seguridad papunta sa mesa ni Chris. Nahulaan na ito ni Chris kaya agad siyang pumunta para i-cash in ang kanyang chips. Habang papunta siya, nakakita siya ng isang mabilis na sulyap sa hinaharap. Sa loob ng ilang segundo, may lalapit na armadong magnanakaw sa cashier at babarilin ng dalawang empleyado. Lumapit si Chris sa cashier eksakto sa sandaling dumating ang armado. Itinutok ng magnanakaw ang baril, ngunit sa bilis ni Chris, agad niyang naaga ang sandata at napigilan ang krimen. Naiwasan ang trahedya, ngunit hindi ito naintindihan ng security ng kasino. Ang nakita lang nila ay si Chris na may hawak na baril kaya hinabol nila siya. Lahat ng security ay ipinadala para hulihin siya. Gamit ang kanyang kakayahan, madali niyang naiwasan ng mga gwardya. Pagkatapos ng lahat, nakikita niya ang 2 minuto sa hinaharap ng bawat galaw nila kaya parang multo siyang nakakalusot sa pagitan nila. Sa parking lot, ninakaw ni Chris ang unang sasakyang nakita niya at mabilis na umalis. Tumataas na ang tensyon. Ngayon, hinahabol na siya ng pulis. Naganap ang habulan sa mga kalsada ng Las Vegas. Papalapit si Chris sa riles ng tren. Nakita niya na sa ilang segundo ay may darating na tren, ngunit kulang ang kanyang bilis. Kaya inulit niya ang kanyang hinaharap at mas lalo pang binilisan ng takbo upang makatawid bago dumaan ang tren. Nagtagumpay siya. Napigilan ng tren ang mga humahabol sa kanya at nakatakas si Chris. Pinanood ni FBI agent Callie Ferris ang recording ng pagtakas ni Chris mula sa kasino. Sinuri niya ang bawat galaw nito. Naunawaan ng babae na ang taong ito ay may kakaibang kakayahan. Ngunit pinutol siya ng kanyang boss at pinaalalahanan tungkol sa mas mahalagang misyon. Sinabi nito na may mga terorista na nagnakaw ng isang nuclear device at balak itong pasabugin sa Los Angeles. Abalang-abala ang FBI sa paghahanap ng bomba ngunit wala pa ring resulta. Kaya sa una, hindi interesado ang boss kay Chris. Gayunpaman, nakumbinsi ni Callie ang kanyang mga superior na kailangan nilang isama si Chris sa operasyon. Pinatawag niya si Roy Bolt, ang chief ng casino security, at ininterrogate ito upang maunawaan kung paano gumagana ang kakayahan ni Chris. Matapos suriin ang mga recording ng kanyang paglalaro, napagpasyahan ni Callie na nakikita ni Chris ang hinaharap ng hindi bababa sa 1.5 hanggang 2 minuto. Sapat na iyon upang makatulong sa paghahanap ng bomba. Samantala, nakarating si Chris sa kanyang matandang kaibigan na si Irv. Pinagalitan siya ng matanda dahil sa pagnanakaw ng sasakyan at nag-aalala para sa kanya. Naglaro sila ng billiards at napag-usapan ng babaeng nakita ni Chris sa kanyang vision. Siya lang ang taong nakita ni Chris lampas sa 2 minuto. Sigurado si Chris na ang babaeng iyon mula sa diner ay maaaring kanyang tunay na pag-ibig. Pinayuhan siya ni Irv na kalimutan ito at huwag magpakasugal. Biglang natigilan si Chris. Nakita niya na sa loob ng 1 minuto, may darating na FBI agent. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tatakbo. Nais niyang malaman kung ano ang alam nila at kung ano ang gusto nila mula sa kanya. Dumating si Callie. Pinakiusapan niya si Irv na umalis at naiwan silang dalawa ni Chris. Ipinahiwatig ng agent ang kanyang kakayahan sa paghuhula ng hinaharap, ngunit nagkunwari si Chris at sinabing bahagi lamang iyon ng kanyang magic show. Hindi umatras si Callie at diretsyong ipinaliwanag ang sitwasyon tungkol sa ninakaw na nuclear device at humingi ng tulong. Gamit ang ideya ng pagiging makabayan at tungkulin. Ngunit mariing tumanggi si Chris. Ayaw niyang malaman ng gobyerno ang tungkol sa kanyang kakayahan. Kaya gumamit ng pananakot si Callie. Ipinaalala niya ang ninakaw na sasakyan at iba pang paglabag ni Chris at nag-alok ng kasunduan. Ngunit nanatiling matigas si Chris at tumanggi pa rin. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang mga armadong FBI agents at pinalibutan si Chris. Ngunit biglang umatras ang oras. Lumalabas na naisip na ni Chris ang posibleng mangyari. Agad siyang tumakas sa likurang pinto. Nang pumasok si Callie sa billiard room, si Irv na lamang ang kanyang nadatnan, mag-isa at naglalaro. Nadismaya ang agent nang mapagtanto niyang kulang siya ng ilang segundo. Naglalakad si Roy Bolt papunta sa kanyang sasakyan sa parking lot nang harangin siya ng isang kahina-hinalang mag-asawa. Nagpakilala ang mga ito bilang mga empleyado ng Gaming Commission at nagtanong tungkol kay Chris Johnson. Sinabi ni Roy Bolt na wala siyang alam. Walang pag-aalinlangan, binaril siya ng mga ito sa parehong tuhod at ibinagsak sa lupa.
Habang nakatutok ang kutsilyo sa kanyang leeg, tinakot nila siyang papatayin kung hindi niya sasabihin ang lahat tungkol sa propeta. Alam nila na ang isang taong may kakaibang kakayahan ay maaaring makasagabal sa kanilang mga plano. Sa matinding sakit, sinabi ni Roy Ball ang lahat ng kanyang nalalaman. Samantala, nakaupo muli si Chris sa parehong roadside diner. Umiinom siya ng cocktail at nakatingin sa kanyang relo. Sa pagkakataong ito, sigurado na siya sa oras. Bumukas ang pinto at pumasok ang mismong babaeng nakita niya sa kanyang mga pangitain. Dumaan ito sa tila natigil ang si Chris at naupo sa isang mesa. Lumapit si Chris at humingi ng pahintulot na makisalo. Ngunit malamig siyang tinanggihan ng babae. Ginamit ni Chris ang kanyang kakayahan. Sinubukan niya ang iba't ibang posibleng hinaharap upang mahanap ang tamang paraan ng pagpapakilala. Paulit-ulit na bumabalik ang oras at sinusubukan niya ang iba't ibang approach. Ngunit walang gumana. Malinaw na hindi interesado ang babae na makipag-usap. Pagkatapos, pumasok sa diner ang isang lalaking nakasuot ng puting suit. Tinawag niya ang babae na Liz at naupo sa mesa nito. Lumalabas na siya ang dating nobyo ni Liz na nagngangalang Kendall. Hiniling niya kay Liz na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon, ngunit tumanggi si Liz. Nagsimulang magtaas ng boses si Kendall at marahas na hinawakan ng braso ng babae. Nakialam si Chris. Sinubukan siyang suntukin ng ex-boyfriend, ngunit madali niyang naiwasan ang bawat suntok dahil nakikita niya ang mga ito ilang segundo bago mangyari. Habang nangyayari ito, nagpakilala si Chris kay Liz at nagpakita ng simpleng coin trick. Ngunit hindi pa rin humanga ang babae. Nakita ni Chris na hindi rin gagana ang senaryong ito. Muling umatras ang oras. Nagpatuloy ang mga pangyayari sa parehong paraan, ngunit sa pagkakataong ito, sinadya ni Chris na tanggapin ang suntok ni Kendall. Tinamaan siya sa mukha, at gumana ito. Pinalayas ni Liz ang kanyang ex at tinulungan si Chris na makatayo. Inanyayahan niya itong maupo sa mesa. Sinabi ni Chris na ninakaw ang kanyang sasakyan at kailangan niyang makarating sa Indian Reservation. Papunta rin doon si Liz dahil nagtuturo siya sa isang lokal na paaralan. Pumayag ang babae na ihatid siya. Sumakay sila sa kotse at bumiyahe. Naglakbay ang dalawa sa gitna ng magagandang tanawin ng Grand Canyon. Sinimulan ni Chris ang usapan at itinuring ang kanilang pagkikita bilang tadhana, ngunit hindi pareho ang nararamdaman ni Liz. Nanatili siyang maingat at hindi nagpapadala sa romantikong mode. Samantala, ini-interrogate ni Nakali at ng kanyang partner na si Kavanagh ang mga empleyado ng diner. Sinabi ng waitress kung saan nagtungo ang magkapareha. Ipinaalam ni Kavanagh kay Kali ang tungkol sa pagkamatay ni Roy Ball. Natagpuan itong patay at may hiwa ang lalamunan. Naging malinaw na hinahabol din ng mga terorista si Chris. Nais nila siyang alisin bago pa siya makialam sa kanilang plano. Matapos ang usapan, ipinakita ang isang seaport kung saan may mga taong nagbababa ng mga container na may lamang nuclear installation. Sila ang pumatay sa casino chief habang hinahanap si Chris. Kalaunan, ipinakita kung paano dumating sina Chris at Liz sa isang Indian settlement. May dalang birthday present si Liz para sa kanyang estudyante na isang batang lokal. Hindi rin nagpahuli si Chris at nagpakita ng trick, ginawang maliit na butiki ang isang bato. Tuwang-tuwa ang bata. Unti-unti ring nagiging malapit si Liz kay Chris. Sa gabi, nagmamaneho sila sa gitna ng maulang kalsada. Nakakatulog si Liz at sumandal sa balikat ni Chris. Sa unahan, nakaharang ang road service. Nasira ng malakas na ulan ng kalsada at hindi na ito madaanan. Wala silang choice kundi bumalik at mag-check-in sa pinakamalapit na roadside motel. Natunto ng FBI ang sasakyan ni Liz gamit ang traffic cameras. Inutusan ni Kali si Kavanagh na agad pumunta sa lokasyon. May pagkakataon silang mahuli ang propeta. Nag-check-in ang dalawa sa isang motel na tinatawag na Cliffhanger. Isa lang ang kama sa kwarto. Bilang isang gentleman, sinabi ni Chris na matutulog na lang siya sa kotse. Hindi tumutol si Liz, ngunit napabuntong hininga siya. Hindi siya makatulog, kaya bumangon siya at tumingin sa bintana. Kinabukasan, iniulat ni Kavanagh kay Kali ang eksaktong lokasyon ni Chris. Nagsimulang magplano ang agent kung paano siya huhulihin. Sa parehong oras, may nagaganap na urgent briefing sa FBI headquarters. Inanunsyo ni Director Wisdom ang pinakamataas na antas ng nuclear alert. Pinagalitan niya ang kanyang mga tauhan dahil sa kakulangan ng lead at suspect. Kritikal ang sitwasyon, maaaring pasabugin ng mga terorista ang bomba anumang oras. Nakialam si Kali at humiling na magtalaga ng team para hulihin si Chris Johnson. Naniniwala siyang siya lamang ang makakatulong sa paghahanap ng bomba. Pumayag ang direktor. Pinakilos ng FBI ang lahat ng puwersa. Minamanmanan ng mga terorista ang galaw ng FBI. Nagpasya ang leader na si Smith na sundan ng team ni Kali. Kapag natunto nila ang propeta, mauuna silang makarating at papatayin siya. Sa umaga, nagpakita si Chris ng isa pang trick kay Liz. Ginawa niyang totoong rosas ang isang papel na bulaklak at ibinigay ito sa kanya. Tuluyang natunaw ang puso ng babae at pinayagan niyang halikan siya ni Chris. Pumasok sila sa kwarto at nagkasama.
Habang abala ang dalawa sa isa't isa, pinaplano naman ng FBI ang operasyon para hulihin si Chris. Nauunawaan ni Callie na imposibleng hulihin si Chris gamit ang normal na paraan dahil nakikita niya ang hinaharap ng 2 minuto at palaging nakakatakas. Kailangan nila ng tuso. Nagpasya silang gamitin si Liz. Nang pumunta ang babae sa tindahan para mamili, hinarang siya ni Callie. Ipinakita ng agent ang kanyang FBI badge at inalok siyang ihatid. Nagulat si Liz. Ipinakita ni Callie ang footage mula sa kasino kung saan hawak ni Chris ang baril. Nakumbinsi niya ang babae na ang kasama niya ay isang mapanganib na kriminal at psychopath na ginamit lamang siya para magtago sa batas. Binigyan ni Callie si Liz ng malinaw na instruksyon. Kailangan niyang lagyan ng pampatulog si Chris eksaktong 2 minuto matapos itong lumabas sa shower. Sa loob ng 2 minuto, wala siyang sapat na oras upang makita ang panganib. Nalilito si Liz ngunit pumayag. Naniniwala siyang tama ang kanyang ginagawa. Bumalik siya sa kwarto at pinapunte si Chris sa shower. Ang mga FBI agents ay pumwesto sa paligid ng motel. Tumingin sila sa kanilang mga relo, naghihintay ng signal, ngunit hindi sila nag-iisa. Sa burol, ang mga terorista ay nagmamasid sa entrada ng motel gamit ang sniper rifle. Tumanggap ang shooter ng utos na patayin ng propeta sa unang pagkakataon. Naghanda si Liz ng isang baso ng tubig at nilagyan ito ng sleeping pills. Lumabas si Chris mula sa shower. Inabot sa kanya ni Liz ang baso, ngunit sa huling sandali ay hindi niya ito nagawa. Pinahinto niya si Chris at sinabi ang buong plano ng FBI. Hindi kayang ipagkanulo ni Liz ang isang taong talagang nagugustuhan niya. Hindi nagulat si Chris. Nakita na niya ang senaryong ito sa hinaharap. Pinasalamatan niya si Liz sa pagiging tapat at inamin ang kanyang kakayahan. Upang patunayan ito, binuksan niya ang TV at inulit ang eksaktong sasabihin ng mga host 1 segundo bago nila ito sabihin. Hindi makapaniwala si Liz sa kanyang nakikita. Naniwala siya kay Chris. Pagkatapos, binigyan ni Chris ang babae ng isang note na may mga instruksyon. Sinabi niyang kailangan niyang umalis, ngunit tiyak na babalikan niya siya kung maghihintay ito. Binigyan niya si Liz ng $10,000, hinalikan siya, at umalis ng kwarto. Napagtanto ni Callie na pamalya ang kanilang plano. Nakita niya si Chris na tumalon mula sa ikalawang palapag diretso sa kanyen. Nagpadala siya ng team upang harangin siya. Samantala, sinunod ni Liz ang instruksyon ni Chris. Pinaandar niya ang sasakyan, nilagyan ng bato ang gas pedal at pinababa ito sa slope. Sa bilis, bumangga ang kotse sa malaking dekorasyon ng motel na gawa sa malalaking troso. Tumakbo si Chris pababa ng slope. Bumaril ang terrorist sniper, ngunit madali niya itong naiwasan dahil nakita niya ang trajectory ng bala ng maaga. Pagkatapos, ang kotse ni Liz na bumangga sa dekorasyon ay nagsimulang gumulong pababa mula sa taas. Bumagsak ang malalaking troso. Naiwasan ni Chris ang sasakyan at ang mga debris na bumabagsak. Sa paanan ng bundok, naghihintay na si Callie na may hawak na baril. Itinutok niya ito kay Chris. Sa sandaling iyon, nagsimulang mahulog mula sa taas ang malalaking troso mula sa nasirang dekorasyon. Natigilan si Callie nang mapagtanto niyang mamamatay na siya. Hinawakan ni Chris ang kanyang kamay at eksaktong itinuro ang ligtas na lugar. Sabay silang tumalon sa gilid at lumampas sa kanila ang mga troso. Sa huli, nailigtas ni Chris ang buhay ng agent. Bilang kapalit, inaresto siya ng FBI. Tinali siya at dinala palayo. Sa parehong oras, dinukot ng mga terorista si Liz. Napagtanto nila na mahalaga ang babae sa propeta kaya nagpasya silang gamitin siya bilang pain. Sa susunod na eksena, nakaupo si Chris na nakatali sa isang upuan sa FBI headquarters. Nakabukas ang kanyang mga talukap gamit ang espesyal na clamps upang hindi makapikit ang kanyang mga mata. Binuksan ni Callie ang TV na may live news. Ang ideya ay makita ni Chris ang mga ulat sa hinaharap at matukoy kung saan at kailan magaganap ang pag-atake ng mga terorista. Nadala si Chris sa hinaharap. Sa live news broadcast, nakita niya ang isang nakakatakot na eksena. Nasa bubong ng isang gusali si Liz, nakabalot sa mga pampasabog. Sumabog ang mga ito at namatay ang babae. Sumigaw si Chris at bumalik sa kasalukuyan. Mariin niyang tinanggihan ng ganitong paraan ng pagtatrabaho. Hindi ito naintindihan ni Callie. Hiniling ni Chris na palayain siya agad. Inilipat siya sa isang holding cell. Humingi si Chris ng sigarilyo sa gwardya. Gamit ang kanyang kakayahan, sinubukan niya ang 12-dosenang paraan ng pagtakas at natagpuan ang perpektong plano. Sa tamang sandali, pinatulog niya ang gwardya at lumabas ng selda. Dahil nakikita niya ang hinaharap, madali niyang naiwasan ang lahat ng agent sa gusali at tumakbo palabas sa mga kalsada ng Los Angeles. Tumakbo si Chris upang iligtas si Liz. Sumunod sa kanya ang FBI capture team. Umakyat siya sa bubong ng isang multi-story parking garage, eksaktong lugar na nakita niya sa hinaharap. Lumapit si Callie sa kanya. Sa pagkakataong ito, nakakita si Chris ng hanggang 2 oras sa hinaharap, mas malayo kaysa dati. Naintindihan niyang isa itong bitag ng mga terorista. Nag-alok siya ng kasunduan kay Callie, tutulungan niya silang hanapin ang bomba kapalit ng pagliligtas kay Liz. Pumayag ang agent dahil wala silang ibang pagpipilian.
Lumabas si Chris sa bubong, lantad sa lahat. Sa katabing gusali, may terrorist sniper na nakatutok sa kanya. Umalingaw-ngaw ang putok. Nagkunwari si Chris na tinamaan at bumagsak. Ang capture team, matapos matukoy ang lokasyon ng shooter, ay nagpaputok at napatay ang sniper. Tumayo si Chris na ligtas. Tumingin pa siya sa mas malayong hinaharap at nalaman ng numero ng van na magdadala kay Liz. Sa sandaling iyon, inilalagay ng mga terorista ang babaeng nakabalot sa pampasabog sa loob ng van. Dadalhin nila siya sa port bilang pain para sa propeta. Pagkatapos, nagsagawa si Chris ng briefing kasama ang FBI team. Siya mismo ang nanguna sa operasyon, tinutukoy kung saan at kailan kikilos. Nagsimula ang assault. Nahinto ang van sa eksaktong lugar na sinabi niya. Sinubukan ng mga terorista na tumakas. Sa utos ni Chris, pinasabog ni Kali ang mga fuel barrel malapit sa sasakyan gamit ang isang tumpak na putok. Dahil sa pagsabog, tumaob ang van. Nakababa si Liz at nagtago sa port docks. Ang capture team, kasama si Chris, ay nagmadaling puntahan siya. Ngunit nauna siyang nahanap ng mga terorista. Hinawakan nila si Liz at ginamit bilang human shield. Sinubukan ng mga bandido na makatakas habang ginagamit ang hostage bilang proteksyon. Hinabol sila ni Chris at ang team sakay ng isang malaking tanker. Gamit ang kanyang kakayahan, nakita ni Chris kung saan naglagay ng mga explosive trap ang mga terorista. Inakay niya ang team sa ligtas na ruta, iniiwasan ng pagsabog ng ilang bomba. Pagkatapos, may kahangahangang nangyari. Parang nag-clone si Chris. Sabay-sabay niyang sinuri ang iba't ibang posibleng hinaharap, hinahalugog ang bawat sulok ng tanker upang hanapin si Liz. Nakikita niya ang sarili niya sa iba't ibang lugar ng sabay-sabay. Para bang maraming Chris ang tumatakbo sa barko ng sabay-sabay. Natuntun niya ang lokasyon ng babae. Naneutralize ng capture team ang ilang terorista sa isang bar ilan. May isang FBI agent ang namatay, ang partner ni Kali na si Kavanagh. Labis na naapektuhan ng agent sa pagkawala nito. Pinangunahan ni Chris ang team papunta sa loob ng tanker. Doon nila natagpuan ang leader ng mga terorista na si Smith na hawak si Liz bilang panangga habang nakatutok ang baril sa ulo nito. Nagbanta si Smith na papatayin ng babae kung lalapit sila. Sinimula ni Chris na suriin ang lahat ng posibleng hinaharap. Nakita niya ang 12-dosenang kinalabasan, ngunit sa karamihan ay may namamatay. Sa wakas, natagpuan niya ang iisang tamang paraan. Diretso siyang sumugod kay Smith. Bumaril ang terorista. Naiwasan ni Chris ang unang bala, pagkatapos ang ikalawa, at pagkatapos ang ikatlo. Para siyang sumasayaw sa pagitan ng mga bala, inaasahan ng bawat putok. Sa perpektong sandali, bumaril si Agent Kali. Tumama ang bala sa ulo ni Smith. Bumagsak ang terorista. Naligtas si Liz. Yinakap ni Chris ang babae. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Wala ang nuclear device sa port. Napagtanto ni Kali na nasa ibang lokasyon ang bomba. Dinala niya si Chris sa isang seismograph, isang espesyal na aparato na kayang tuklasin ang lokasyon ng magiging pagsabog sa hinaharap. Tiningnan ni Chris ang device habang sinusubukang makita ang hinaharap. Namutla ang kanyang mukha. Napagtanto niyang nagkamali siya. Isa pala itong bitag. Sadyang pinatagal ng mga terorista ang oras. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog sa downtown Los Angeles. Isang nuclear mushroom ang umangat sa ibabaw ng lungsod. Nilamon ng shockwave ang lahat ng buhay sa paligid. Milyon-milyong tao ang namatay. Nakatulala sina Chris at Liz habang pinapanood ang sakuna. Pagkatapos, tinamaan sila ng shockwave. Isang puting liwanag. Wakas, binuksan ni Chris ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang kwarto sa Cliffhanger Motel. Mahimbing na natutulog si Liz sa kanyang dibdib. Sa labas ng bintana, umaga na. Ang pagsabog at lahat ng nangyari bago yun, lahat ng iyon ay isa lamang sa mga posibleng hinaharap. Tumingin si Chris ng mas malayo kaysa dati at nakita ang sakunang mangyayari kung hindi siya tutulong sa FBI. Kinuha ni Chris ang telepono at tinawagan si Kali. Pumayag siyang tumulong sa isang kondisyon, hindi dapat madamay si Liz sa lahat ng ito. Nangako si Kali na titiyakin ang kaligtasan ng babae. Ginaising ni Chris si Liz. Sinabi niyang kailangan niyang umalis para sa isang mahalagang bagay, ngunit babalik siya. Hiniling niyang maghintay ito. Hinalikan ni Chris ang babae at umalis ng kwarto. Umupo siya sa veranda ng motel, malalim sa pag-iisip. Isang itim na SUV ang dumating. Bumaba si Agent Kali. Sumakay si Chris sa sasakyan. Umalis sila upang iligtas ang Los Angeles. Dito nagtatapos ang pelikula. Naunawaan ni Chris na ang kanyang kakayahan ay hindi lamang para sa pansariling pakinabang. Kasama ng malaking kapangyarihan ay malaking responsibilidad. Kaya niyang baguhin ang hinaharap at iligtas ang milyon-milyong buhay. Ngayon, may pagkakataon siyang itama ang lahat. Nakita niya ang mas malayo kaysa dati, ang sakuna, ngunit pati na rin ang paraan upang ito ay maiwasan. Mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong videos, on ang notification, at mag-like upang masuportahan ang channel. Maraming salamat sa panonood.